Nagmistulang paputok ang pagsabog na yan ng poste ng kuryente sa Davao City. Ayon sa mga rescuer, isang SUV ang nawala ng kontrol at bumangga sa poste. Nang matuba ang poste, tinamaan naman ito ng isang truck. Dinala sa ospital ang 3 sakay ng SUV. Iniimbestigahan pa ang insidente. Isolated case daw ang nangyaring pagdukot sa isang bagong silang na sanggol noong Huwebes sa isang ospital sa Binangonan, Rizal. Ayon sa chief ng Margarito A. Duavit Memorial Hospital na si Dr. Angel Dakigan Jr., sa tagal niya roon, unang beses daw itong nangyari. Hindi nila alam kung paano nagkaroon ng nurse uniform ang suspect na si Sharilyn Sebanico. Agad rin daw inasikaso ng ospital ang mga magulang ng baby at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Naibalik na ang sanggol at naaresto na rin ang suspect. Plano ng Japan, Amerika at Australia na magsagawa ng trilateral naval drill sa South China Sea sa Miyerkules. Base sa ulat ng Kyodo News Agency ng Japan, balak ng 3 bansa na ipadala sa Pilipinas ang kanilang aircraft carriers para sa drill na layon daw isulong ang freedom of navigation. Kasunod po yan ng nangyaring pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Batay pa sa artikulo, sinabi raw ng sources ng Kyodo News na kinansela raw ng Pilipinas ang paglahok sa naturang drill dahil masyadong malalaki ang aircraft ng 3 bansa para lumapag sa mga Philippine warship. Posible raw na magtipon na lang sa Maynila ang commanders ng 4 na bansa para magpadala ng matapang na mensahe. Ay kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, wala pa raw siyang alam tungkol dito. Sinusubukan pa namin kunan na pahayag ang DFA. Bukod sa drill kasama ang Japan at Australia, nagkakaroon din ang Amerika at Japan ng taunang military drills at trilateral summit kasama ang South Korea. Napagdesisyonan ito ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at South Korean President Yoon Suk-yeol sa isang summit sa Maryland sa Amerika. Sa darating na pasukan, mga silid-aralang walang nakapaskil na poster at artwork ang sasalubong sa mga mag-aaral. Alinsunod po yan sa utos ng DepEd. Ano naman kaya pwedeng maging epekto nito sa mga mag-aaral? Nakatutok si Von Aquino. Todo paghahanda na sa pasukan ng Jose P. Rizal Elementary School sa Maynila. May pagpipintura na. Pero sa mga silid, ibang klaseng paglilinis ang ginagawa. Ang mga artwork at decor na dati nang nakadisplay, pinagbabaklas na. Pati ang paalala kontra COVID-19 tinanggal. Kahit sa mga classroom ng kinder, tinatanggal na ang mga decor. Wala na ring mga nakasabit na tarpaulin at posters sa paligid ng classrooms at gusali. Mas magiging maaliwalas, mas magiging maluwag po ang silid-aralan. Nasa pagtuturo lang po ng mga guro yun, sa tamang pagtuturo ng guro para po ma-pick up po ng mga bata yung mga lessons everyday. Ituturo din naman namin iyon at naibibigay din namin yun sa mga bata kapag kami ay nagkakaroon ng talakayan. Kung maluwag siya, maiiwasan din yung mga lamok, ganyan. Kapag konti lang yung nakalagay sa amin, silid-aralan. Ginagawa ang mga ito alinsunod sa DepEd Order No. 21 Series of 2023. Nakasaad na kailangang tiyaking malinis at walang unnecessary artwork, decorations, tarpaulin at posters, ang school grounds, classrooms at mga pader nito at mga school facilities. Para sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, mainam na mayroon pa ring mga display o posters sa loob ng classrooms na akma sa pinag-aaralan ng mga bata. Kung completely walang laman ang ating mga walls sa classroom, sobrang understimulated naman. And especially na public school setting, di ba, parang it's very important that kids are stimulated. Iba rin anya dapat ang patakaran sa kindergarten, elementary at high school. Anya, base sa pag-aaral, kapag pinapaskil sa classroom ang mga artwork o achievement ng mga estudyante, nakakaengganyo raw ito sa kanila. Kailangan welcoming, lively, engaging, ang important related sa lesson. So kung nag-alphabet sila, di ba? Bagay na may alphabet sa ating classrooms. Pwede mo siya itimpla and pwede mo siyang i-change seasonally. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Magandang
Magandang hapon mga kapuso, may grupo ng Kaulapan o Cloud Cluster na namataan sa silangan ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, posible itong mabuo bilang low pressure area pero sa ngayon wala pa yung epekto sa anumang bahagi ng ating bansa pero patuloy nating imomonitor. Patuloy naman ang pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon dito yan sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Base po sa datos ng Metra Weather, tanghali hanggang hapon bukas, uulanin ng halos buong northern at central Luzon, pati na rin ang ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at ganun din itong Bicol region. May mga malalakas na ulan lalong-lalo na dito sa Cordillera, Ilocos region at maging sa Cagayan Valley. At habang umaga naman po bukas, meron po mga pag-ulan dito yan sa ilang bahagi ng Cebu at Southern Leyte. Ganun din sa ilang bahagi pa yan ng Caraga, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Pero halos buong Visayas at Mindanao na po ang uulanin pagsapit yan ng hapon. May heavy to intense rain sa maraming lugar kaya maging handa po sa banta ng baha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Sa Metro Manila naman, maalinsangan pa rin po pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms lalo na sa hapon. At base naman sa 3-day forecast ng Pag-asa, posible po na maging maulap ang kalangitan sa Martes at sa Miyerkules. So ibig sabihin yan, mataas ang tsansa ng ulan at dahil po ito sa inaasahang paglakas ng hanging habagat sa mga susunod na araw. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, National Aspin Day noong Biyernes pero sa kanilang fur parents, every day is Aspin Day. Oo naman, ang ilang Aspin rumampa pa sa isang event sa Quezon City at nakatutok si Jamie Santos. Matchy-matchy si Chuchu at kanyang fur daddy today. Moriones-inspired ang kanilang costume dahil taga Marinduque ang kanyang amo. 8 years na raw kasama ni Chuchu ang kanyang family. Very friendly to. Hindi pwedeng guard dog kasi lahat kaibigan. Mabait talaga. Dahil buwan ng wika, ternong dilaw na saya ang suot ni Liza at kanyang alagang si Chimmy na may crown. Nakita raw ni Lisa si Chimmy sa tabing kalsada at ni-rescue niya ito. Isa po siyang mabait at saka matalinong babies po. Kabilang sina Chuchu at Chimmy sa mga Aspin na rumampa para i-celebrate ang National Aspin Day sa isang mall sa Quezon City bilang pagkilala sa mga Philippine native dogs. Rumampa rin ang ilang rescue dogs ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Mayroon ding pageant ang Ginoo at Binibining Aspin. Yan na din ang gamitin natin sa Pinoy kasi there's so much in the name. Dahil pag tinawag mo di bang yung itlog askal, magsistick din yung sa consciousness ng tao na okay lang nasa kalye yung aso, which hindi. Walang aso na dapat nasa kalye. Pumarada rin ang mga Aspin sa paligid ng mall. Bawat aso may damdamin din daw tulad ng mga tao. Damdaming nasasaktan, damdaming nagmamahal. Tulad daw ng tao, walang asong dapat nasasaktan at napapabayaan. Kaya isinusulong ng PAWS ang pag-adapt ng mga aso na kanilang na-rescue at nasa kanilang pangangalaga. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Reuse, reduce, recycle. Yan ang itinuro sa Kapuso at Kasambuhay ng Kalikasan event ng GMA Network at Nestle Philippines sa pangunguna ni sparkle artist Clea Pineda. Tinalakay sa event ang kahalagahan ng pagre-recycle para mapangalagahan at hindi mapollute ang kapaligiran. Kapuso action drama prince Ruru Madrid patuloy na nagpapalakas at sumasailalim sa physical therapy matapos magkaroon ng injury sa kanang tuhod. Sa gitna yan ng isang fight scene para sa upcoming action series na Black Rider. Emosyonal ang cast ng Kapuso live-action series na Voltes 5 Legacy sa kanilang last taping day. Nagyakapan ang lead cast na sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Matt Lozano at Rafael Andicho. Nagpasalamat naman si Direk Mark Reyes sa bumubuo ng serye sa kanilang anyay One Last Epic Ride. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson.
Salamat, Nelson. Ito naman mga kapuso para ma-inspire tayo. Isang security guard noon, may sariling negosyo na ngayon. Ba, ayan ang success story ng isang lalaking nahanap ang pag-asenso sa pagtitinda ng noodles o mami. Ayan, siya po si Hanley Guzat na may-ari ng binabalik-balikang mamihan sa Bacnotan, La Union. Pero bago ang masarap na tagumpay, minsan na rin daw tumabang ang kanyang negosyo dahil sa COVID-19 pandemic. Pero dahil porsigido, muling nakabangon ng magluwag ang restrictions. At sa ngayon, meron na siyang sariling pwesto at nakaka-500 ang order na raw sila kada araw. Kwento ni Hanley, fresh ingredients ang pampasarap ng kanilang luto. Pero ang main ingredient sa kanyang tagumpay, pagmamahal. With love ang kanyang mami. All made with love. Hindi lang tubong lugaw, ha? Tubong mami. Ayan, maganda negosyo niya. Congratulations. Yan. Pag napadayo tayo sa La Union, alam na natin kung saan tayo kakain. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.